As part of our continuing series para explore lahat ng mga iba-ibang chassis ng Tamiya Mini 4-wheel drive, in this video, explore natin yung S2. So, yung nakikita nyo dito, yung white na chassis ng S2. So, what we'll do first is compare natin siya dun sa chassis ng F1. So, tignan natin yung difference niya. Start muna tayo dun sa likod. As you can see, yung S2, meron na siyang attachment point, dalawa. While yung S1, wala. So, basically, pag kinakabitan ng 3-point attachment, dito lang talaga yung attachment point niya. Unlike this one sa S2. So, dun sa gitna, halos pareho lang naman siya. Yung mounting ng wing niya. And then, dito, dun sa S1, ito yung switch niya. Dito bilog na yung switch. And ang most significant difference nilang dalawa is yung attachment points sa ilalim. So while dun sa mga past na BMAX build natin, kailangan pa nating gawa ng through hole dito sa both sides, which is legal by the way sa rules niya. For S2 no need na kasi meron na siyang tatlong through holes dito for each side, and then meron pa siya dun sa gitna, meron pa siyang 4 dito, and as well as this one. So dun sa ibabaw, ganito yung magiging appearance niya compared dun sa S1. Since hindi pa tayo masyadong familiar sa nuances ng S2 na chassis, unlike dito sa S1, for this build, magko-concentrate muna tayo sa stock advance. So, para dun sa mga newbie or dun sa mga comebacking na racers, konting review lang tayo uli dun sa rules ng stock advance. Basic rules lang. Ang mga pwedeng gumamit ng plates, pero 3 lang. So, isa sa harap normally, then sa likod, and then yung dalawa dito dun sa side stay niya, considered as 1. So, maximum of 3. So, yung iba, in this case, dalawa lang yung gagamitin natin dito sa harap and dito sa wing. So hindi na tayo gagamit doon sa ng FRP plate doon sa likod. So makikita nyo later doon sa actual na build. And then second yung significant rule is yung mga rollers hanggang plastic rollers lang. Bawal yung aluminum and walang bearing. So kahit na kasi merong mga plastic roller na may bearing. So for stock advance, yung normal na bushing lang. And also dun sa mga wheels niya, plastic lahat, walang bearings na allowed even dun sa gear. So which makes the stock advance category much easier to build than dun sa BMAX or X-Stock. And also in terms of yung cost niya, mas mababa kasi syempre yung mga gagamitin niya are all mostly plastic materials. Now, i-discuss ko lang ng konti yung mga parts na gagamitin natin for this stock advanced build. So, syempre, pag may chassis ka na, kailangan mo ng 8 parts. So, for this one, ito yung gagamitin natin, blue, na 8 parts niya. So, for this, ang gagamitin natin, ang hindi natin gagamitin dito yung tail, hindi natin gamit niyan. And then yung rollers dito, hindi natin gagamitin yan. Pero all the others, yung switch, yung body catch, then yung terminal, tapos yung battery holder, motor catch, and yung of course yung plastic na ano niya, bushing para doon sa wheels. And speaking of wheels, meron tayong part out dito na 5-spoke na white for color matching. Tapos meron tayong gagamitin na tires na blue for color matching din. So these are the fully called Mini 4-wheel W 25th anniversary. So commemorative siya. So part siya nung package na may kasamang metallic green plate. So yan yung gagamitin natin for tires. And dun sa likod, nabanggit ko kanina, hindi tayo gagamit ng plate dun sa likod. So gagamit tayo ng yung rear double roller stay na 3 attachment points na white. So ito medyo rear na to. So karamihan na nakita natin na ginagamit is black. So medyo in terms of yung price niya, doble if not more.
So yun yung gagamitin natin for dun sa likod niya, attachment points ng mga attachment ng mga rollers niya. Yun. Speaking of rollers, ito yung mga gagamitin natin. So dun sa harap, then we'll get the rollers from here for color matching. Gagamitin din natin yung dampers dito. Makukuha siya dun sa basic tune-up part set. So yan. So for color matching, the blue. Then para may option tayo dun sa ibang size ng roller, ito yung dito tayo kukuha nung gagamitin natin for meron tayo option dun sa mga sizes niya. Of course, yung damper. Dun sa front plate niya, meron tayong FRP mount plate set na color blue. So, just like yung 3-point attachment, this one is medyo rare na rin siya. Meron naman nagbebenta, pero it's about times 3, if not more, nung price nung regular na FRP mount set. So, they're sold and packed in pairs din. So, pag meron pa kayo nakita nito, dalawa siya in pack. So, meron din siyang white. So, dun sa wing na gagamitin natin, ito yung standard na package ng ginagamit for S1 and S2. So, yung EX side stay. So, for now, isa lang yung color option na nakuha natin, which is red. Pero dun sa ibang kits ng S2, yung ibang kits meron siyang kasamang side stay din. So, iba-ibang kulay yon. Merong gold. So, just to name a few, like yung Bergkaiser, kung familiar kayo doon. So, mismatch na siya. So, majority ng nakikita nyo rito, majority ng mga parts natin, blue and white. So, mismatch na yung color niya. So, in order to do that, kailangan i-match natin yung color ng underguard, which is here yung red. So, at least dun sa ilalim, match siya. And yung as well as yung brakes din, kailangan i-color match din natin sa ilalim. So, which is this one. Yun. So, brake set for AR chassis na red. So, take note, itong dalawang items na to, medyo rare na rin siya. And again, twice dun sa price ng regular na release. Mga regular na release, for example, dito sa front underguard, yung mga gray, yun, to name a few. So yun, this one, mas mahal siya definitely. And also this one, so ang mga regular release ay orange, yellow, violet, gano'n. So same here, violet din, mga regular release. Pero yung mga ganitong kulay, mga red, rare na makakita nito. So if ever makakita man kayo, talagang yung cost niya expected na mataas talaga. By the way, before we start yung actual build, shout out kay Sir JJ. Yung build na to inspired by his S2 na stock advance. So, thank you Sir JJ. Now, pwede nating start yung actual na build.
Pagkatapos ng build natin ng stock advance na S2, ito na yung end product niya. So nakita nyo, ginamit ko yung cowl ng Big Bang Ghost. Color matching naman siya dun sa chassis natin and dun sa 3-point attachment. So white siya. So nire-reserve ko to actually for S1 build ng VMAX, pero nagkataon lang na mas bagay siya dito. So nakikita nyo yung front plate natin, yung rollers. So 19s dito and 14 dito sa ibabaw. Nandun na yung damper. Tapos yung damper dito sa gilid, except for this side plate na black siya. So no choice tayo dyan kasi wala namang ibang kulay niyan. And then sa likod, hindi na tayo gumamit ng FRP. So ito yung 19 mm na plastic rollers. Tapos sa ilalim, color matching din tayo dyan. Yung front underguard na red, yung EXI stay na red, and yung brakes na red din na plastic. So lalagyan natin ng brakes dito before natin i-track test. Back up muna tayo ng konti, no? So bago natin i-track test yung newly built na S2 na stock advance, i-break in muna natin tong Japan Cup na 2026 na Torque Tune 2 motor na nabili rin natin. So para sabay na rin siya dun sa pag-testing dun sa tracks. So kung gusto nyo makita yung actual na testing, paki-click na lang yung thumbs up button and pasabay na rin ng subscribe para maantabayanan ninyo. So again, thank you for watching and see you dun sa track test.